Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 931 hanggang 940. Itinuring ni Neil si Claire at ang tatlo pang babae bilang kanyang pag-aari, na ikinagalit nila kaagad. Kinagat ni Claire ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Neil, nakakakilabot ka. Isa kang marumi at maput na aso. Makukuha ng karma ang iyong sarili." Tumawa lang ng proud si Neil. "Kahit anong sabihin mo, wala kang mababago. Dapat makinig ka sa akin ngayon. Wala kang choice kundi sundin ako. Hahaha. Ba? Hindi ka namin susundin kahit mamatay kami." Dinuraan ni Claire ang mukha ni Neil. Nakakatakot ang hitsura ni Neil, at ang kanyang mga mata ay kasing lumbay ng lobo. Agad namang humakbang ang isang Marty A-list ng pamilya Cuevas at pinunasan ng tisyo ang laway sa mukha ni Neil. Tumingin si Neil kay Claire at malamig na sinabi, "Very good. You have a fiery personality, but I like women who feisty. Why not we get married today? I'll marry you girls, the four beauties tonight, and we can have some fun in bed. I want to see kung mamahalin ka pa rin ng boyfriend mo gaya ng dati kapag nalaman niyang nakitulog ka na sa akin." Nagulat ang apat na babae sa narinig. Nagulat sina Victor at Graham. Sa kanilang mga mata, si Neil ay isang baliw lang. Isang baliw na baliw. Agad na sumumpa si Claire na may malamig na mukha, "Neil, isa kang baliw na aso. Kahit mamatay ako, hindi kita papakasalan, pati na lang matulog sa iyo." Sina Helene, Luna, at Julene ay nagsabi rin sa parehong matatag na tono, "Hinding-hindi kami matutulog na magkasama sa inyo. Mas gugustuhin naming mamatay." Matigas ang tono nila at determinado sila. Masasabing hinding-hindi sila susuko kahit sa kamatayan, dahil sa puso nila, ang taong makakasama nila ay si Jeric. Kaya kung magsesex sila, kay Jeric lang. Naiinis sila kay Neil, yung asong baliw. Gayunpaman, determinado si Neil na manalo at buong pagmamalaki, "Apat na Diyosa, hindi mo alam kung gaano karaming warnan ang gustong pakasalan ako. Gayunpaman, lahat kayo ay ayaw pa rin akong tanggapin. Talagang hindi kayo marunong magpahalaga ng mga pabor." Pagkasabi nito, tumingin si Neil sa ilang martialist sa sala, na naglabas ng mga latigo na nakalagay sa kanilang baywang. Pagkatapos, inihampas ng mga martialists na ito ang kanilang mga latigo kay Victor at Graham ng masama. Sampal! Sampal! Tinamaan ng latigo sina Victor at Neil, at ang tunog ng paghampas nito sa flash ay nakakagulat. Matapos silang hagupitan, agad na minahal sina Victor at Graham na may nakakagulat na mga mantsa ng dugo. Tunay ngang walang awa ang mga martialists, na walang awa sa kanila. Nang makita ito ni Helene at Julene, nalaglag ang kanilang mga puso. Nasasaktan sila, parang tinamaan din sila ng latigo kanina. Dahil hindi nila napigilan ang sarili, sumigaw sila ng malakas, "Tumigil ka! Huwag mong patulan ang tatay ko." Kabanata 932. Gayunpaman, ang mga martialists na humahawak ng mga latigo ay kumilos na parang hindi nila narinig ang sigaw ng dalawang babae. Nagpatuloy sila sa paghagupit kina Victor at Graham ng mas mabilis at mas malakas. Ang mga hagupit na tunog ay nagparamdam kay Claire at sa iba pa na hindi maipaliwanag ang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Victor at Graham ay napuno ng dugo, na tila napunit ang kanilang mga laman. Nabalot sila ng madugong gulo, at masakit silang tingnan. "Tumigil ka!" Napasigaw sina Julene at Helene sa dalamhati. Hindi na talaga sila nakatiis. Hindi nila kinaya ang paghagupit ng mga tauhan ni Neil sa kanilang ama ng napakalupit. Nang makitang umiiyak at sumisigaw ang dalawang babae, ipinakita ni Neil ang pagmamalaki sa mga martialists. "Tumigil ka!" Agad na napatigil ang mga martialists sa kanilang ginagawa. Ay mukha. Inabot niya at pinigilan ang napangiti si Neil. Muli siyang tumingin sa apat na babae at sinabing, "Ano sa palagay mo? Nababalisa ka ba? Gusto mong makita ang iyong mga mahal sa buhay na binugbog hanggang mamatay, hindi ba? Pagkatapos ay pangako mo na pakasalan mo ako ngayong gabi at matulog sa akin." Pero bago pa man sumang-ayon ang mga babae, sinigawan sila nina Victor at Graham, na dagwang hinagupit,
huwag kayong pumayag dyan. Kahit bugbogan ako hanggang mamatay, hindi ako papayag na pumayag kayong pakasalan ang bastard na ito. Ang apat na babae ay tapat kay Jeric Agosta. Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa magkaroon ng kinalaman kay Neil. Gayunpaman, hiniling ni Neil sa isang tao na bugbugin sina Victor at Graham sa harap nila, na nag-alala sa kanilang kaligtasan. Ngunit ngayon, malinaw na ginawa ni na Victor at Graham ang kanilang paninindigan. Kahit sila ay bugbugin hanggang mamatay, hindi sila papayag na pakasalan ng mga babae si Neil. Ang mga babae ay mas determinado ngayon. Bukod dito, alam din nilang pinagnanasaan ni Neil ang kanilang mga katawan. Ito ay hindi isang magandang kasal sa lahat. Kung nangako sila na papakasalan siya, gagamitin lang sila para ipahiya si Jeric pagkatapos niyang makipaglaro sa kanila. Isa pa, kahit nangako sila kay Neil, hindi rin niya bibitawan sina Victor at Graham. Kaya naman, sinabi ng apat na babae kay Neil ng mahigpit, "Neil, kahit mamatay kami, hindi kami magsasama-sama o magpapakasal sa iyo. Maaari kang sumuko." Si Neil ay mukhang madilim sa sukdulan. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas sina Victor at Graham na hindi man lang sila natatakot sa kamatayan. Hindi niya inaasahan na ganoon din pala kaloyal si Claire at ang iba pa. Lalo siyang nagseselos kay Jeric, na hindi pa niya nakikita noon. Tumingin si Neil sa mga martialist sa bulwagan at sinabing, kunin ang mga taong ito mula sa Oakhaven Dragon Sect at ikulong sila. Dahan-dahan ko silang haharapin mamaya. Oo, Mr. Cuevas. Agad na dinala ng mga martialist sa bulwagan sina Victor, Graham, ang walang malay na si Alexander, at ang iba pang mga ulo. Hindi nakalimutan ni na Victor at Graham na sumigaw sa kanilang anak nang sila ay dinala, "Anak, tandaan mo ang sinabi namin. Kahit na mamatay tayo, hindi ka pinapayagang pakasalan ng bastard na ito." Tumanggaw sina Julien at Helene sa kanilang ama na may luha sa mga mata. Matapos silang madala, tumingin si Neil sa apat na babae at sinabing, "Mukhang gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan. Pero gawin mo. Akala ko ba wala akong magagawa dahil lang hindi ka pumayag na pakasalan ako? Tapos minamaliit mo ako. Ikaw." Pagkasabi nito, naglabas si Neil ng bote ng itim na jade mula sa kanyang shirt. With a evil smile on his face, he looked at the four women and said, "Ito ay isang uri ng pambihirang tableta na sinasabing nawala sa loob ng maraming siglo. Hanggat ang isang babae ay nakainom nito, siya ay mawawala ng isip at mababaliw sa pagtulog sa isang lalaki. Nako, gusto ko talagang malaman kung ano ang mangyayari pagkatapos mong inumin ito." Pagkatapos nito, binuksan ni Neil ang takip ng Jade Bowl, hindi alintana ang pagkabigla ni Claire at ng iba pa. Pagkatapos ay nagsalin siya ng powder sa red wine na ibinuhos niya para kay Claire. Nang makita ito, natural na alam ni Claire at ng iba pa kung ano ang gustong gawin ni Neil, at hindi na mamalayan ang kanilang mga ekspresyon. Kinakabahan. Kabanata 933. His. Ilang streaks ng enerhiya ang tumagos sa hangin at tumama sa apat na babae, na agad namang tinatakan ang kanilang acupoints. Ang enerhiya na bumaril sa apat na babaeng acupoints ay mula kay Neil. Ang dahilan kung bakit niya tinatakan ang kanilang mga acupoints ay natural na gusto niyang ibuhos ang nakadroga na red wine sa kanilang mga lalamunan. Nabigla at nagalit si Claire nang makita niyang naglalakad si Neil palapit sa kanya habang hawak ang baso ng red wine habang kumikinang ang mga mata nito na parang demonyo. "Baliw ka, huwag kang lalapit." "Hehe, Claire, karangalan mo na nagustuhan kita. Mas mabuting inumin mo itong baso ng alak ng masunurin." Dahan-daang lumapit si Neil sa kanya, kumikinang ang mga mata. Akmang aabutin ni Neil si Claire na may hawak na alak, may biglang ingay sa labas, parang may nangyari. Huminto si Neil, kumunat ang noo, at tumingin sa gate. "Grandmasters, kayong 8, lumabas at tingnan kung ano ang nangyayari." Tumingin si Neil sa 8 solemna na nakatatanda sa bulwagan at sabi. Agad namang sumagot ang 8 nakatatanda, "Yes, Mr. Cuevas." Gayunpaman, nang ang 8 nakatatanda ay lalabas na upang tingnan, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw.
Isang itim na anino ang direktang lumipad mula sa labas ng pinto at dumiretso kay Neil, na nasa bulwagan. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis, at ito ay nahuli sa kanila. Nagulat din si Neil. Wala siyang oras para isipin kung ano ang itim na anino. Nang malapit na siyang maabot ng itim na anino ay agad niyang pinaandar ang kanyang enerhiya. Maya-maya, bumungad sa kanyang palad ang isang bola ng silver light. Ito ang kapangyarihan ng isang martial king. Pagkatapos nito, hindi na nagdalawang isip si Neil na pakawalan ang hampas ng palad sa itim na anino na sumisipol sa kanya. Bang! Sa hampas na iyon ng palad ni Neil, agad na lumipad palabas ang itim na anino at bumagsak sa sahig ng bulwagan. Ang mga mesa at upuan ay sira, habang ang mga tiles sa lupa ay nabasag. Siyempre, nagkaroon din ng malungkot na hiyawan, pati na rin ang tunog ng may sumusuka ng dugo. Gayunpaman, nang tingnan ni Neil at ng 8 Grandmaster ang taong dumurog sa sahig, natulala sila dahil nakita nilang si Durham ang pinalipad at samuka ng dugo. Hindi maiwasan ni Neil ang mabigla. Bakit ang mayordoma niya? Sariling. Natauhan si Neil at mabilis na humakbang para tulungan si Durham, na mukhang namumutla at nanghihina na may dugo sa gilid ng kanyang bibig, na magsirop. Kabanata 934. Bakit ikaw, Durham? Ayos ka lang ba? Dumudugo si Durham sa gilid ng kanyang bibig. Bagamat nakaramdam siya ng matinding sakit, umiling pa rin siya kay Neil at sinabing, Mr. Cuevas, I'm fine. Ang ating mga tao, pinatay ng mga martialists ng lalaking Jerick na iyon. Nagulat si Neil. Ano? Lahat ng Master Martialists at Grandmaster Martialists na dinala mo ay pinatay. Malungkot na tumanggo si Durham. Oo, Mr. Cuevas, patay na silang lahat. Kumunot ang noo ni Neil, kumikinang ang kanyang mga mata sa nakakagulat na talas, habang may hindi maipaliwanag na pagkabigla sa kanyang puso. Matapos niyang dalhin si Claire at ang iba pa pabalik sa manor, espesyal na hiniling niya kay Durham, mga 30 Master Martialists at Grandmaster Martialists na manatili sa manor ni Claire at tambangan ng grupo ni Jerick. Pagdating ni Jerick, huhulihin nila siya at dadalhin sa manor ng pamilya Cuevas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi lamang nahuli ni Durham at ng iba pa si Jerick, ngunit si Durham lang ang naiwan. Buhay. Tiningnan ni Neil ang malubhang nasugatang Durham at nagtanong, nasaan si Jerick ngayon? Si Durham ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, na tila siya ay labis na natatakot. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Mr. Cuevas, nasa labas siya. May kasama siyang 3 nakakatakot na martialists na pumatay sa lahat ng ating mga tao sa labas. Nagbago ang ekspresyon ni Neil nang marinig ito. Matagal siyang natahimik. Hindi na kailangang sabihin, ang sinabi ni Durham ay labis na ikinagulat niya dahil alam niya na mayroong 12-12 ng mga Master Martialists sa kanyang asyenda. Naniniwala siya na walang sinuman sa Oakhaven ang makakahambing sa kanya. Gayunpaman, sa pagsabog ng kaguluhan sa labas, 12-12 ng Master Martialists sa manor ang pinatay lahat ni Jerick. Teka, 3 eksperto lang ang dala ni Jerick, pero nagawa nilang patayin lahat. Siyempre, hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kanyang mga tao. Ang mahalaga ay patay na ang lahat ng martialists sa ilalim ni Neil maliban sa 8 Grandmaster Martialists sa sala. Nakaramdam ito ng matinding pressure kay Neil. Nang marinig ng 4 na babae na darating si Jerick, tuwang-tuwa silang lahat. Nandito na si Jerick. Lalo na nang marinig nila mula sa Durham na si Jerick ay nagdala ng 3 eksperto at pinatay ang lahat ng mga martialists ni Neil doon, sila ay naging pag-asa kaagad. Agad na tiningnan ni Neil ang 8 Grandmaster Martialists sa bulwagan at sinabi, mag-ingat kayong lahat. Si Jerick ay pumasok kaagad. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, narinig niya ang mga yabag sa gilid ng pinto. Pumasok si Jerick, kasunod sina Spencer, Tillman, at Zoe. Pagpasok pa lang nila, naramdaman agad ni Neil at ng iba pa ang malakas na aura na parang bundok. Nagulat si Neil. Siya ay isang martial king, ngunit si Jerick at ang 3 pa ay ganap na napigilan siya. Hindi maiwasan ni Neil na mataranta habang iniisip kung gaano kalakas si Jerick at ang 3 pang lalaki. Kabanata 935.
Lahat ba sila ay martial god sa kapangyarihan? Sa pag-aakalang si Jerick at ang tatlo pa ay maaaring martial god, nakaramdam si Neil ng lamig sa kanyang gulugod. Isang martial god. Hindi yun isang bagay na kaya niyang talunin. Kung ganoon nga, hindi lang siya mawawalan ng kapangyarihan ngayon, kundi baka mawalan din siya ng buhay dito. Mukhang hindi mapakali si Neil. Nagsimula siyang umatras patungo kay Claire at sa iba pang tatlong babae. Nais niyang hulihin sila bilang mga bihag upang bantayin si Jerick kung siya ay nasa panganib. Sa ganitong paraan, makakatakas siya at mailigtas ang kanyang buhay. Malamig na pinagmamasdan ni Jerick ang pag-urong ni Neil sa kinaroroonan ni Claire at ng iba pa. Paanong hindi niya alam ang iniisip niya? Pagkatapos, tumingin si Jerick kay Spencer, Tillman, at Zol at sinabing, "Lipat tayo." Nang matapos magsalita si Jerick ay agad namang umatake ang tatlong lalaki. Isang bugzo ng hangin ang umihip sa sala ng asyenda, at isang nakakasuffocate at malakas na aura ang bumalot sa buong kalawakan. Sinalakay ni Spencer at ng dalawa pa ang magkaibang target. Sinasalakay ni Spencer si Neil, habang sina Tillman at Zol ay umaatake sa 8 Grandmaster Martialist sa sala. Ang nakatatakot na kapangyarihan ay lumundag na parang nagngangalit na mga alon. Si Neil, na gustong ay hostage si Claire at ang iba pa, ay pinigilan na ng nakakatakot na kapangyarihang ito. Mahirap para sa kanya na gumawa ng kahit isang hakbang pasulong. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nagparamdam sa kanya na para siyang may bitbit na bundok sa kanyang likuran, na naging dahilan upang hindi niya magawang iangat ang kanyang mga paa. Bang! 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 Tuloy-tuloy na umalangaw ang nakakabasag lupa na mga tunog ng mga palad. Tulad ni Neil, ang 8 Grandmaster Martialist sa bulwagan ay pinalipad lahat sa harap ng panggigipit ng cultivator, wala man lang silang panahon para mag-react. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, napaungol ng malungkot. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Neil ang mabigla. Sa sandaling ito, dumating si Spencer na parang kidlat. Sa isang tapik ng kanyang daliri, agad niyang nilock ang acupoints ni Neil. Pagkatapos, hinawakan siya ni Spencer sa kwelyo na para siyang manok at inihagi sa harap ni Jerick. Bumagsak si Neil sa paanan ni Jerick at sa sandaling ito, para siyang utusan na nasa kamay ng kanyang amo. Kabanata 936. Gumapang si Neil sa paanan ng Jerick na parang isang utusan, na nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagkagulat at pagkapahiya. Hindi niya akalain na ang kanyang tiwala at lakas ay madaling talunin ni Jerick at ng kanyang tatlong martialists. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay nawasak, at siya ay agad na nawala mula sa pagiging pinuno ng iba tungo sa pagkatalo sa ilalim. Kanilang mga paa. Ang kanyang buhay ay nasa kamay na rin ng iba ngayon, at ito ay isang bagay na hindi pa nakatagpo ni Neil noon. Dati, siya ang nangingibabaw sa buhay ng iba, na nagpapabagabag sa mga ito, ngunit ngayon, naging kaawa-awa na rin siya na kontrolado ng iba. Kaya naman, puno siya ng puot at ayaw. Tumingin si Jerick kay Neil at sinabing, "Narinig ko mula sa mayordomo mo na nagseselos ka na mas magaling ako sa iyo, kaya gusto mo akong patayin. Sa kasamaang palad, parang hindi mo pa rin ako kayang talunin. Napakahina mo talaga. Hindi katakatakang napakababa at insecure mong pakiramdam na mas malakas ako kaysa sa iyo." Galit na galit si Neil, parang gusto niyang kainin ng buhay si Jerick. Hindi niya matanggap kapag may nagsabi na siya ay masyadong mahina o mababa. Bilang young master ng Gold Families, makukuha niya ang anumang gusto niya. Hindi siya nakakaramdam ng kababaan. "Jerick, huwag mong isipin na kaya mo akong ipahiya dahil lang sa natalo mo ako. Magbabayad ka ng hindi maisip na kabayaran sa pagkakasala sa pamilya Cuevas." Kinagat ni Neil ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang isang mabangis na lobo. Sa harap ng babala ni Neil, sinipa na lang siya ni Jerick sa tiyan. Pagkatapos, lumipad si Neil ng mahigit 10 yarda ang layo sa bulwagan. Pakiramdam niya ay binangga ng malaking truck ang kanyang tiyan. Masakit at hiniling niya na sana ay patay na siya. Sa mahinang pag-ungol, hinimate si Neil. Pumikit si Jerick dito at naglakad papunta kay Claire at sa tatlo pang babae sa sofa. "Jerick!
Sabay na tawag ni Claire at ng tatlo pang babae kay Jeric nang lumapit ito sa kanila. Nang tumawag si Claire, nataranta siyang tumingin sa tatlong babae. Pagkatapos, nakita niyang masuyong nakatingin kay Jeric ang tatlong babae. Para silang nakatingin sa taong mahal nila. Ito ang nagparamdam kay Claire na si Jeric ang kanilang nobyo. Litong-lito si Claire dahil hindi pa sinabi ni Helene, Luna, at Julin sa kanya na ang boyfriend nila ay si Jeric, tulad ng kung paanong hindi niya sinabi sa kanila 100. Gayunpaman, nang hilingin ni Nila kay Claire na tawagan si Jeric sa kanyang asyenda kanina, binanggit ni Claire ang kanyang pangalan sa harap ng tatlong babae. Ang kasintahan ni Claire ay si Jeric bago dumating sa Neil Manor. Kaya naman, nalaman na ng tatlong babae. Ganun pa man, hindi alam ni Helene, Luna, at Julie na lahat ng boyfriend nila ay si Jeric. Kabanata 937. Kaya naman, nang sabay nilang tawagan si Jeric, na inihayag ang kanilang nararamdaman para kay Jeric, napagtanto nila na may mali. Tapos, gulat na gulat silang nagkatinginan. Puno ng hindi makapaniwala at pagtataka ang kanilang mga mata. Sa madaling salita, napakakomplikado ng mga ekspresyon nila. Pagkatapos, tumingin ang apat na babae kay Jeric at nagtanong, Jeric, girlfriend mo ba kaming lahat? Sa sala, nagkatinginan si Spencer at ang dalawa pa nang makita nilang kasali si Jeric sa pag-ibig na ito. Kapakanan. Pagkatapos, tuyong umubos silang tatlo at sinabi kay Jeric, Ubu, Mr. Agosta, lalabas tayo at tingnan kung mayroon pang ibang miyembro ng pamilya Cuevas na nakatakas. Nang hindi na hinintay na sumagot si Jeric, mabilis silang umalis. Hindi nakaimik si Jeric. Pagkatapos, tumingin siya sa apat na babae, na puno ng pagdududa ang mga mukha. Nagulat silang apat, hindi nagtago o nakipagtalo sa kanila si Jeric. Sa halip, siya ay tapat at tapat. Tama. Lahat kayo ay aking minamahal na kasintahan. Pasensya na. Sa iba't ibang kadahilanan, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa inyo ang lahat ng ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Jeric sa apat na babae at sinabing, Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa relasyon ko sa apat ng ikaw. Pagkatapos noon, magiliw na ikinwento ni Jeric sa kanila kung paano sila nagkakilala at nagmahalan ni Claire. Tapos, ganoon din ang ginawa niya para sa mga love story nila ni Helene, Julin at Luna. Si Helene at ang iba pang dalawang batang babae ay nakaramdam ng kaunting pagkabalisa nang marinig nilang magiliw na inilarawan ni Jeric ang kanyang kwento ng pag-ibig kay Claire. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na sasabihin sa kanila ni Jeric ang kanyang kwento ng pag-ibig sa kanila ng magiliw din, at naramdaman nila ang tamis sa kanilang mga puso. Matapos niyang ikwento ang kanyang mga love story sa kanilang lahat, tanging tamis ang kanilang naramdaman sa kanilang mga puso at hindi na siya gaanong kinasusuklaman. Sa oras na ito, tumingin si Jeric kay Claire at sa iba pang tatlong babae, na parang awa niya, at sinabing, natapos ko na. Isang you my love stories. Kung sisisihin mo ako sa ginawa ko at ipagpipilitan kong isuko ang sinuman sa inyo, hindi ko magagawa. Kung ganoon, mas gugustuhin kong pumunta sa kabundukan ng mag-isa at maging monghe kaysa magkaroon ng iba pang kasintahan sa buhay kong ito. Nang marinig nila iyon, nabalisa sila. Halos sabay silang sumigaw, hindi ka maaaring maging monghe. Bagamat naging boyfriend nila lahat si Jeric, nagulat pa rin sila. Sa isang banda, sinabi sa kanila ni Jeric ang tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanila, at sinabing mahal niya sila sa parehong paraan. Sa kabilang banda, naging matalik na magkaibigan silang apat sa mga araw na ito ng pagkakasundo at pagtutulungan. Kaya naman kahit na boyfriend nila si Jeric ay matatanggap nila ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila si Jeric na maging monghe. Kung naging monghe si Jeric, wala na silang asawa. Pagdating ng panahon, dapat na ba silang maging madre? Siyempre, si Jeric ay hindi magiging tunay na monghe. Napakarami niyang magagandang kasintahan na parang mga anghel mula sa langit. Paano niya natitiis na maging monghe? Nagpapahintulot lang siya upang makakuha ng isang kalamangan upang payagan siya ni Claire at ng iba pang tatlong babae na ipagpatuloy ang kanyang relasyon sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, sinsero si Jeric sa kanila.
Hindi niya kayang isuko ang dalawa sa kanila. I'll be all of your boyfriends in the future. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Hindi ka naman mag-aaway ng dahil sa akin araw-araw, di ba? Napakurap si Jeric at tumingin kay Claire at sa tatlo pang babae na may takot. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang mga babae at nagtawanan. Ano ang iniisip mo, Jeric? Paano kami mag-aaway dahil ikaw? Ganon ba kami kapeti? Ikaw naman, kung maglakas loob kang gumawa ng masama sa amin, hindi ka namin bibitawan. Sa pagtingin kay Claire at sa iba pang tatlong batang babae na nakatayo sa parehong gilid, naramdaman ni Jeric na ang kanyang papel bilang kanilang kasintahan ay hindi kasing halaga ng kanilang kapatid na babae. Agad niyang naramdaman na nawala ang kanilang pagmamahal at pagmamahal. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, mukhang hindi magandang magkaroon ng masyadong maraming girlfriend dahil kapag naging matalik silang magkaibigan, magkakaisa sila para ay bully ako. Kabanata 938. Pagkatapos ay tumulong si Jeric na tanggalin ang mga acupoint ng apat na kababaihan. Matapos gawin iyon, tumingin si Claire kay Neil sa sala, na walang malay, at sinabi kay Jeric, Jeric, gusto ni Neil na pilitin tayo na pakasalan siya ngayon. At saka, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Mr. Geller, Mr. Field, at ang iba pa. Nagdagdag din siya ng kakaibang gamot sa alak dahil gusto niyang matulog sa atin. Ang lalaking ito ay talagang hindi mo dapat pabayaan si Jeric. Tama si Claire, sabay-sabay na sigaw ni Helene, Julene, at Luna. Jeric, hindi mo siya dapat pakawalin. Dapat mong hiwain siya. Hindi nakaimik si Jeric. Hindi niya naiwasang isipin sa sarili, mukhang tama ang sinasabi nila. Huwag na huwag nating saktan ang sinumang babae, kung hindi, mahaharap tayo sa miserableng kamatayan. Pero nakakadiri talaga si Neil. Hindi matitiis ni Jeric ang sinumang magnanasa sa kanyang babae, kaya tumanggaw siya. Huwag kang mag-alala. Paparusahan ko siya. Pagkatapos noon, sumigaw si Jeric sa pintuan ng sala, Vice Sect Masters, pasok ka dali. Pagkatapos ay agad na pumasok sina Spencer, Tillman, at ang Zoe, na lumabas upang hanapin ang mga nakatakas ng pamilya Cuevas. Ano ang maipaglilingkod namin sa iyo, Mr. Agosta? Magalang na tanong ni Spencer at ng dalawa pa kay Jeric. Itinuro ni Jeric si Neil at ang 8 nasugatang Grandmaster Martialists sa lupa at sinabing, bigyan mo sila ng mga baso ng red wine sa mesa. Yes, Mr. Agosta, sagot ni Spencer at ng dalawa pa. Agad nilang kinuha ang mga baso ng red wine na may kakaibang gamot at naglakad papunta kay Neil at sa 8 Grandmaster Martialists Masters. Nang makita ng 8 Grandmaster Martialists si Spencer at ang iba pa na lumalapit na may dalang red wine at gustong pilitin silang uminom, nagbago ang lahat ng ekspresyon nila dahil alam nilang nilagyan ng droga ni Neil ang mga basong ito ng alak. Alam nila kung gaano kalakas ang gamot na iyon. Ito ay sapat na upang magdusa ang isang tao at maubos siya sa kamatayan. Ito ay tiyak na isang nakamamatay na lason. Ngayon gusto ni Spencer at ng dalawa pang lalaki na uminom sila ng red wine. Nakakatakot kapag iniisip lang iyon. Habang papalapit ang tatlo, agad na nagpumiglas ang 8 Grandmaster Martialist at sinubukang tumakas. Shoot! 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 Kasabay ng tunog ng enerhiyang pumapasok sa hangin, bumuhos ang mga daloy ng enerhiya at tumama sa acupoints ng 8 Grandmaster Martialists. Pagkatayo pa lang nila ay bigla silang bumagsak pabalik sa lupa at hindi makagalaw. Nakatingin lang sila habang papalapit si Spencer at ang dalawa pa. Gusto nilang tumakas at sumigaw, ngunit wala. Magagawa nila. Si Spencer at ang dalawa pa ay nagbuhos ng red wine sa bibig ng 8 Grandmaster Martialists at Neil ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos, bumalik sila kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, ibinuhos na namin ang red wine sa kanilang mga bibig. Ano ang susunod nating gagawin? Mahiwagang kumaway si Jeric kay Spencer at sa dalawa pa at sinabing, halika rito at hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Nang makitang ganito si Jeric, si Spencer at ang iba pa ay labis na na-curious. Hindi nila alam ang sasabihin ni Jeric pero naglakad pa rin sila.
Lumapit kayo, sabi ni Jerick sa kanila. Bagamat labis na nalilito si Spencer at ang dalawa pa, iniunat pa rin nila ang kanilang mga ulo para bulungan sila ni Jerick. Nataranta ang apat na babae. Ano ang pinag-uusapan nina Jerick at Spencer? Nang matapos ang pag-ungol ni Hilford kay Spencer at sa iba pa, napansin ni Claire at ng tatlo pang babae ang tatlong lalaki na may kakaibang ngiti sa kanilang mga mukha. Gumalaw. Pagkatapos, nakita ng apat na babae ang tatlo na naglalakad papunta sa 8 Grandmaster Masters na nakainom ng red wine at isa-isa silang nagsimulang umakyat sa itaas. Matapos ilipat ang 8 Grandmaster Masters, inilipat nila ang walang malay na si Neil sa itaas. Sa wakas ay hindi napigilan ni Claire na magtanong kay Jerick, "Jerick, bakit mo sila gustong ilipat sa itaas?" Ngumiti si Jerick at sinabi, "Siguro dapat natin silang ilipat sa kwarto sa itaas at hayaan silang matulog." Tulog. Nagtatakang tanong ni Claire at ng tatlo pang babae. Sumagot si Jerick nang may katiyakan, "Oo, matutulog na sila." Pagkatapos, umupo si Jerick sa sofa sa sala at sinabi kay Claire at sa tatlo pa. Hindi sila madyay gising agad. Umupo tayo sa sofa, kumain, at maghintay. Pagkatapos noon, umupo si Jerick sa sofa. Walang imek si Claire at ang tatlo pang babae. Hihintayin ba nila dito si Neil at ang iba pang magising? Gayunpaman, naupo pa rin sila sa sofa. Tinanong ni Helene si Jerick, "Jerick, bakit natin hinihintay na magising si Neil? Hindi ba dapat turuan siya ni Jerick ng leksyon at gawing inutil siya sa buong buhay niya? Bakit kailangan pa nilang hintayin na magising siya? Hindi ba masyadong mabait si Jerick?" Nataranta rin sina Claire at Luna, pati na rin si Julene. Kalmadong sinabi ni Jerick, "Hinihintay namin siya dahil may kailangan kaming ibigay niya sa amin." "Ano ba?" tanong ni Helene. Gayunpaman, ngumiti si Jerick at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Helene. Malalaman mo rin mamaya." Pagkatapos nito, dinampot ni Jerick ang bote ng Lafite sa mesa at sinabi kay Claire at sa tatlo pang babae, "Sa palagay ko ay hindi naglagay ng droga si Neil dito. Anyway, sayang ang iwan dito. Bakit hindi natin ito inumin?" Walang imek si Claire at ang tatlo pang babae. Nandito ba ang lalaking ito para harapin si Neil o para uminom? Naglabas si Jerick ng 5 basong walang laman at isa-isa itong nilagyan. Pagkatapos, sinabi niya kay Claire at sa tatlo pa, "Tara, inom tayo." Bagamat naramdaman ng apat na babae na masyadong walang ginagawa si Jerick, masaya at romantikong bagay pa rin ang makipag-inuman kasama si Jerick matapos malutas ang panganib. Kaya naman, itinaas ng apat na babae ang kanilang baso at nag-toast kay Jerick. Sa isang basag na tunog, nagbanggaan ang mga salamin. Ininom nilang 5 ang red wine sa kanilang baso. Pagkatapos uminom ng isang baso ng red wine, tumingin si Claire kay Jerick at nagtanong, "Jerick, bakit Mr. Agosta ang tawag sa iyo ng tatlong master na may mahusay na martial arts?" Isa rin itong tanong na ikinagulat din ni Helene, Luna, at Julene. Nang tawagin ni Spencer at ng dalawa pa si Jerick na Mr. Agosta, naghinala na sila sa kanilang pagiging magalang. Gayunpaman, hindi siya makapagtanong sa oras na iyon. Nang 5 tao pa lang ay naitanong na ito ni Claire. Napangiti ng mahina si Jerick at hindi ito itinago sa kanila. Sabi niya, "Dahil ako ang sect master ng Fenceville Dragon Sect." Pagkatapos, naramdaman ni Jerick na may dapat siyang sabihin, kaya idinagdag niya, "At ako rin si Lord Dragon ng Oakhaven Dragon." Ang sekta. Natigilan si Claire at ang tatlo pang babae sa sinabi ni Jerick. Na si Jerick ay tila walang alam sa martial arts. Paano siya naging sect master ng isang sekta? Naalala iyon ni Claire. Ipinakita nito kung gaano kahusay ang martial arts ni Jerick para sa kanya bilang sect master. Mula sa martial arts skills ni Spencer at ng dalawa pa, masasabi niya na ang kanilang martial arts skill ay umabot sa isang nakakatakot na level. Gayunpaman, si Jerick pala ang kanilang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Claire ng isang hanggal na tanong, "Kailan? Kailan ka natuto ng martial arts, Hilmir?" Kabanata 939.
Bilang tugon sa tanong ni Claire, ngumiti si Jeric at sinabing, magaling ako noon pa man sa martial arts, ngunit hindi ko sinabi sa iyo. Hindi mo ako sinisisi, di ba? Hindi masabi ni Jeric sa kanya na ang dahilan kung bakit alam niya ang martial arts ay nakilala niya ang isang matandang lalaki sa tabing daan isang araw, na nagbigay sa kanya ng elixir. Pagkakuha nito, alam na niya ang martial arts. Sa ganitong paraan, hindi lang si Claire kundi si Helene at ang iba pa ay hindi maniniwala dito. Bukod dito, pinakamainam na huwag pag-usapan ang ganitong uri ng bagay na lumampas sa normal na logika ng buhay. Ayos lang kung hindi maniwala sa kanya ang iba, ngunit ang bagay ay maaaring isipin nila na may mali sa kanyang ulo. Nang marinig ni Claire si Jeric, hindi siya pinagdudahan ni Claire at sinabing, bakit kita sisisihin? Hindi ako magiging mas masaya. Sa katunayan, si Jeric ay may mahusay na kasanayan sa martial arts at siya rin ang sect master. Siya ay kawili-wiling nagulat. Siyempre, hindi niya masisisi si Jeric sa ganoong magandang bagay. Para naman kay Luna Helene, at Julene, hindi na sila masyadong nagulat dahil alam nilang lahat na marunong si Jeric sa martial arts. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Jeric ay si Lord Dragon at ang sect master ng Fenceville Dragon Sect. Ngunit dahil nakita nila ang lakas ni Jeric, naramdaman nilang normal lang kay Jeric na maging Lord Dragon at sekta. Master. Sa oras na ito, may naisip si Claire at sinabi kay Jeric, nga pala, Jeric. Hiniling din ni Neil sa isang tao na ikulong si Mr. Geller, Mr. Field, at ang iba pa. Tara na at iligtas sila. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Jeric sa kanya, huwag kang mag-alala, Claire. Noong nakipag-away ako sa manor kasama ang tatlong vice-sect masters kanina lang, maliban sa pakikitungo sa mga martialists ng pamilya Cuevas sa labas, nailigtas namin si Mr. Geller at ang iba pa mula sa underground na kulungan ng manor at inilagay sila sa isang ligtas na manor sa asyenda para makabangon. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag sina Claire, Helene, Luna at Julene. Noon lang niya nalaman na nailigtas ni Jeric si Victor at ang iba pa. Tara, inom tayo. Pinuno ni Jeric ang mga baso para sa kanyang sarili, kay Claire, at sa iba pa. Nag-inuman silang lima sa sala at nagkwentuhan tungkol sa nangyari pagkatapos nilang maghiwalay ng landas ni Jeric. Makalipas ang halos kalahating oras, narinig nila ang dagandong ng isang lalaki na nagmumula sa silid sa itaas na palapag, tulad ng dagandong ng mga hayop kapag sila ay nag-asawa, at ang hangin ay napuno ng mabangis na aura. Nang marinig iyon, namula si Claire at ang tatlo pang babae sa sala. Si Jeric ay kalmado at tinukso, hindi nakakagulat na ito ay isang matagal nang nawawalang gamot. Ang epekto nito ay talagang kamangha-mangha, ngunit ito ay nakakapinsala sa katawan. Nang marinig ito, mas namula si Claire at ang tatlo pang babae. Ang lalaking ito ay mahilig magsalita ng walang kaparirikan. Ang malahayop na alulong sa itaas ay tumagal ng kalahating oras bago sila unti-unting tumigil. Pagkatapos, si Spencer, Tillman, at Zoe ay bumaba ng hagdan na may ngiti sa kanilang mga mukha. Kanya-kanya silang tatlo na may hawak na mobile phone at lumapit kay Jeric. Ngumiti sila at sinabing, Mr. Agosta. Kabanata 940. Ayon sa iyong mga tagubilin, kinunan namin ng litrato ang mga lalaking ito na nag-aaway sa kama kapag naging epektibo na ang gamot. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Claire at ng iba pang tatlong babae ang nangyayari. Sa wakas ay alam na nila kung bakit gusto ni Jeric na pilitin ng tatlong vice-sect master si Neil at ang kanyang mga tao na inumin ang red wine bago sila ilipat sa itaas. Lumabas na sinamantala nila ang epekto ng droga para makapag-record ng hindi maipaliwanag na eksena. Ito. Talagang walang awa si Jeric. Tumango si Jeric na may kasiyahan. Good job, vice-sect masters. Wala naman silang pinatay, di ba? Sinubukan ng tatlo ang kanilang makakaya na pigilan ang kanilang mga ngiti at sinabing, hindi, ngunit ang epekto nito ay napakalakas na halos mawalan sila ng buhay dahil sa sobrang pag-eehersisyo. Sinabi ni Jeric sa isang nakikiramay na tono, kaawa-awang bagay. Nang marinig ito ni Claire at ng tatlo pang babae, hindi sila nakaimik. Hayaan mo silang magpahinga sandali.
Ibaba natin si Neil kapag gumaling sila, sabi ni Jerick. Sumagot si Spencer at ang dalawa pa, oo, Mr. Agosta. Pagkatapos, umakyat muli si Spencer at ang dalawa pa. Nagpatuloy sa inuman at kwentuhan si Jerick sa apat na babae na parang walang nangyari. Makalipas ang kalahating oras, si Neil ay binuhat nina Spencer at Tillman pababa ng hagdanan. Ang dahilan kung bakit nila siya binuhat pababa ay ang kanyang mga binti ay nanginginig at nanghihina, na parang wala siyang lakas. Nang makita ito, naawa si Jerick sa kanya. Gaano katagal na sinamantala si Neil ng 8 Grandmaster Martialists na hindi man lang siya makalakad ng maayos ngayon. Inihagis ni Spencer at Tillman si Neil sa harap ni Jerick. Narito siya, Mr. Agosta, sabi nina Spencer at Tillman kay Jerick. Tumango si Jerick. Pagkatapos, tumingin siya kay Neil na may habag na tingin at sinabing, "Kumusta ka, Ginoong Cuevas?" Originally, gusto niyang tanungin si Neil kung kumusta na ang asshole niya. Pero nang maisip niyang nandito pa rin si Claire at ang iba pang mga babae kaya naman binago niya ito ng tanong ng consent. Ayos lang sana kung hindi ito tinanong ni Jerick pero ngayon, gusto ni Neil na kainin niya ng buhay si Jerick. Ako ay dahil si Jerick ay humiling sa isang tao na bigyan siya at ang 8 Grandmaster Martialists ng nadroga na red wine na sinamantala siya ng 8 malabag na matatandang lalaki sa loob ng isang oras. Pakiramdam niya ay malapit nang mapunit ang kanyang puwet. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Pero ngayon, nagtatanong si Jerick kung kumusta na siya. Gusto niya talagang patayin si Jerick. Kung ang kanyang mga binti ay hindi nanginginig at naging malota, siya ay makakasagasa at mapatay si Jerick ngayon din. Nang makitang may matinding puot si Neil sa kanyang mga mata at hindi umimik, sinagot ito ni Jerick at sinabing, "Well, parang wala kang malaking problema." Nakahinga ako ng maluwag. Ikaw. Pagkarinig nito, biglang nanlaki ang mga mata ni Neil at muntik na niyang maibuga ang bibig ng dugo. Gayunpaman, bago niya ito magawa, sinabi ni Jerick sa kanya, "Ngayon, Ginoong Cuevas, pag-usapan natin ang pagpirma sa kasunduan." Hindi mapigilan ni Neil na mapanganga. Pumirma ng kasunduan. Pipirmahan ba niya ang kasunduan para sa pagbebenta ng Evermore Group? Gayunpaman, mabilis na itinanggi ni Neil ang posibilidad na iyon dahil hindi man lang napirmahan ni Claire ang kasunduan noong nasa ilalim siya ng kontrol nito. Ngayong nahuli na siya, paano pumirma si Jerick sa kontrata para ibenta ang Evermore Group? Maging ang apat na babae ay natulala. Anong kasunduan ang pipirmahan ni Jerick? Tumingin si Jerick kay Neil, na nalilito, at sinabing, "Hindi mo alam kung anong kasunduan ang pinipirmahan natin, di ba? Well, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Nagpadala ka ng isang tao upang sunugin ang mga palasyo, patayin ang mga martialists ng Oakhaven Dragon Sect, kinidnap ang aking apat na kasintahan, at binyantaan silang ibenta ang Evermore Group sa iyo. Logically speaking para sa akin ang krimen na ginawa mo, ito ay makatuwirang patayin iyan ay magiging napakadali para sa iyo. Kaya, gusto kong pirmahan mo at ilipat ang eksklusibong mga karapatan sa pamamahala ng Kenda Company at Donald Company sa Evermore Group sa Eldoria bilang karagdagan, gusto kong bayaran mo ang Oakhaven Dragon Sect para sa mga nasawi, ang mga pinsalang ginawa sa mga gusali, ang pinsala sa pag-iisip ng aking apat na kasintahan, at lahat ng uri ng mga karanasan na umabot sa 2 bilyong dolyar. Pagkatapos nito, kumuha si Jerick ng isang kasunduan at panulat mula sa kanyang mga damit, inilagay ang mga ito sa mesa, at sinabi kay Neil, "Lalagdaan na ba natin ang kasunduang ito ngayon?"